Ito ang Epalog, isa sa mga pinakasikat na street food sa buong probinsya ng Rizal. Oo nga. At gagawin natin sa Ultimate Rizal Street Food Tour. Tama. Kaya binihintay natin. Sa video na to, gagawin natin isang Ultimate Rizal Food Tour. Kakain tayo sa ilang bayan sa Rizal na may mga kainan na tatak Rizal mula noon hanggang ngayon. Sa Angono, pinagmamalaki nila ako. Mula sa alapat na pork chop na sold out na agad bago pa magtanghali, Mga alas 10, alas 9, halos sold out na yung pork chop nila. lechon kawali sa palengke na kainta, Caldereta, lechon paksiw, at meron tayo Albert Nicolas. 15 pesos na epalog sa Taytay, Mga Pinoy, may ilig sa itlog. hanggang sa pinagmamalaking fried itik ng Angono. Ginalingan niya ata yung luto niya. Yung balat at yung karne. Ready ka na ba? Tura! Rizal, isa sa mga probinsya na ilang kilometro lang ang lapit sa Metro Manila. Kaya naman labas-pasok lang talaga ang mga turista dito. Mula sa mga breathtaking landscapes, magagandang sightseeing. Ang ibang mga turista ay pumupunta dito dahil sa pagkain. Ang probinsya ng Rizal ay binubuo ng 14 na bayan. Sabi nila bawat bayan daw ay may mga putahe na ipinagmamalaki. Sa mahigit 3 milyong residente na naninirahan dito, ay may kanya-kanya silang paboritong pagkain simula bata. At sa episode na to, dadayo tayo sa 3 sikat na bayan ng Rizal at kakain ng mga putaheng tatak Rizal. At huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa at simulan natin sa isang masarap na almusal dito sa Taytay. Okay pare, sa magandang umaga, welcome sa probinsya ng Rizal. Unang food trip natin, it's 7:30 AM ngayon. Perfect breakfast, sabi nila, ang pinaka-legendary na Kazenis pork chop dito sa Taytay. Kung nais mong matikman ng malinamnam at nagmamantikang pork chop ni Kazenis, ay bawal ka rin magtulog mantika dahil minsan alas 10 pa lang na umaga ay ubos na yung pork chop nila. Nagsimula pa noong 1980s ang munting kainan na ito at hanggang ngayon ay meron pa rin mga lokal na parokyano. Paano ba naman sa timplada at kalidad ng pork chop nila ay nakakaubos sila ng 40 kilos ng pork chop kada araw. Mga lokal lang nakain dito mula sa pamilya, mga papasok pa lang sa trabaho at kahit galing sa mahabang inuman ay binubusog talaga ng masarap na pork chop ni Kazenis. Nagsisimulang paggawa nito sa pagmarinate ng pork chop nila kinagabihan. Kinabukasan ay piniprito sa isang kawali na punong-puno ng mantika. At linuluto sa apoy na may panggatong. At dito, cook to order ang sistema para bagong luto lagi ang pork chop mo. At hindi kompleto experience pag di mo lalagyan ng suka, patis at sili ang pork chop mo sa Kazenis. Okay Pops, makita mo, bahay lang siya, literal bahay lang, pero ibang klase yung aksyon. Sobrang daming tao, sobrang daming lokal na nag-aalmusal. Usually, puro pork chop na in-order nila. Huwag tayo paligoy-ligoy pa, heto na yon. So makikita mo, simple lang parang lutong bahay na pork chop. Medyo makapal yung pinaka-pork chop niya. Alam mo, gusto ko lang tikman yung karne mo. Huwag muna natin lagyan ng any sausawan. Cheers! Okay. Yung salad makapal siya. Makapal na mga garlic, na mga pepper. Tapos parang, di ko lang kung binabat siya sa patis, pero malasa. Yung lambot niya, hindi yung lambot na sobrang parang maghihiwalay sa bibig mo eh. May konting nguya ka, pero gusto mo yun dahil makapal yung karne. Good sign, pare. Sige, gawin na natin yung local way. So, meron ka ditong clear suka na nakalagay sa bote ng Sprite. Dito hindi sinasawsaw bagkus. Papaliguan mo yung pork chop mo ng suka. Sabi nila, konting hint ng patis. Lagyan mo ng labuyo. Tapos durugin natin yung sili. Hayaan mo muna mababad yung pinaka-pork chop natin. And this time, lalagyan mo sa kanin natin. Mataas yung kanin nila. Cheers! Ang simple, pero ang sarap. Pag umaga nga, ito yung hanapin ng dila mo. Yung condiments natin, in-enhance yung flavor. Yung alat ng patis, yung asim ng suka, yung anghang ng sili. And then samahan mo pa yung malambot na kanin. To be honest, it's not like the most flavorful pork chop, pero it's the most comforting. Parang nostalgia, parang ganun yung lasa niya, parang luto ng nanay mo. At yung mga taga-Taytay, alam na alam tong Kazenis, umaga gumigising sila para di sila maubusan dahil mga alas 10, alas 9, halos sold out na yung pork chop nila. Tikman natin itong sabaw. Sinigang pare, ang sarap, mainit, maasim.
Meron tayo ditong langka. So sabi, ka-partner daw to ng pork chop usually. Parang siyang medyo milky, na watery, na coconut, parang coconut milk. Medyo oily at masibuyas yung pinakalangka natin. Sarap, parang karne, parang kumakain ng tuna. Tapos kuha ko ng labuyo. Kuha ng konting langka. What a great breakfast, pero simula pa lang to para sa ating ultimate Rizal food tour. Kursi tayo next food trip. Sabi nila, kung gusto mo ng isang pagkaing lokal sa isang probinsya sa Pilipinas, ay dapat mo daw puntahan ng mga lokal na palengke nito. At dito sa Cainta ay may isang karinderya na 31 years na nagsaserve ng masasarap na Pinoy na ulam. At lalo na ang kanilang signature na lechon kawali. Welcome to Larry and Lucy Eatery. Kapag tiga Cainta ka, panigurado alam mong kainan na ito. Pami-pamilya ang nalantak ng mga bagong lutong patahin nila. Yung iba takeout, yung iba dine-in. Basta gutom ka, ang karinderyang ito ang may sagot sa'yo. At umorder na ako ng iba't ibang sikat na putahe nila tulad ng lechon kawali, lechon paksiw, Bicol Express at kalderetang baka. Boom pare, second location, nandito sa Cainta Public Market. Nandito tayo sa legendary Mang Laris Lechon Kawali. Alam mo papas, yung mga pagkain na sa harap ko ngayon, malinamnam, mukhang masarap, pero parang may kulang. Naghahanap pa ako ng something na magpapasarap ng mga pagkain to. Nasaan kaya yun? Hi, boss. Ako ba yung hanap mo? Uy! Tulog na. Islip, tulog na. Meet my eating tropa for today, Albert Nicolas aka Asian Cutie, isang content creator, professional videographer, batang Rizal, at marahil na pinakamasarap na co-host ko sa The Chewy Show. At mas papasarapin niya ang kainan natin dito sa Rizal. Uy! Sakto! Babs! Babs, kumusta ka na? Nandito na yung ating bisita. Sasamahan tayo ni Albert Nicolas, the Asian Cutie. So meron tayo dito ang Bicol Express, lechon kawali, kaldereta, lechon paksiw, at meron tayong Albert Nicolas. Panalo ulo. Pero Babs, in all seriousness, ano yung kwentong Laris mo? Oo, kasi dito, natatandaan ko, lagi ako may hangover. Hindi kasi sa umaga. Dito kami kumakain. Madaming memories dito. Total, dito sila sikat. Gusto ko na tirahin agad yung lechon kawali nila. Oo, yan yung the best dito. Itsura pa lang parang mamantikang, malutong-lutong, na mataba-taba. Sige, Paps, kuha ko isa. Oh, look at that. Cheers, pare. Cheers. Lambot. Malambot siya. Yan ba? Yung ratio ng taba, ratio ng karne. Ang lambot, fatty, oily, salty. Simple lang, very straightforward. Ang sarap. Parang nag-flashback ako. Lagyan ng lechon sauce. Sige. Lagyan natin. Comfort food lang no? Classic. Good. Namis. Para ma-liver din siya ng konti. Paps, ikaw, batang Rizaleño ka talaga. Like, Yes. batang Angono ka, di ba? Oo. Pero in general, dahil malaking probinsya ng Rizal, paano mo describe yung pagkain ng Rizal? One word siguro, masarap. Uy! Parang ikaw. Parang ako. Kasi kung makikita mo dito sa Rizal, talagang napakasarap namin. Pero kasi yung mga food dito, yung mga food dito, kada bayan, madami. Parang yung mga culture nung araw na dadalapin nila. Hindi kalakihan yung mga bayan dito. Pero kada bayan talaga may ipagmamalaki. Parang representative na Oo. pagkain. Ngayon, di ba, nasa Cainta tayo. Yung mga sa Angono, pinagmamalaki nila ako. Favorite Bicol yan. Express, sige, kuha ko dito. Sige, Paps. Wala siyang Bicol Express, gano'n din naman. Medyo may anghang ng konti, magatas. Yung green chili, natunaw na doon, malambot yung karne. Try natin tong kaldereta. May konting nguya ako ng konti. Pero medyo matamis, no? Hindi ko na minsan tomato sauce na nalasahan ko. Puro konting atay meron din. Last food trip natin, meron tayo ditong lechon paksiw naman. Sige, kuha ko dito. So feel ko basically, ito yung lechon kawali nila. Nalinagyan lang ng sauce. Garlic siya, pepper, manamis-namis. And then, lechon paksiw, basically, yun lang din yung kanina.
Feel ko, ito yung mga natira. Alam mo, nagigets ko, Bert, no? Yung gantong kainan talaga. I mean, typical na namamaling kayo ng mama mo. Oo. Diba? Parang almusal kayo, dito kayo kakain, bago umuwi, bago siya magluto. Parang kapag umuwi yung mama mo, may dala-dala pang extra. Oo, may dala-dala pa extra lechon kawali. Oo. Next food trip, mag-dessert tayo. Marahil sa pinakasikat na kakanin shop sa buong Rizal, nandito sa Aling Kikas. Dito sa Cainta, may isang legendary pasalubong shop na dapat mong daanan. Ito, ang Aling Kikas Special Bibingka. Nagsimula pa noong 1970s ang tindahan na ito. At alam mo ba, tuwing holidays, lalo na pag Pasko, ay di magkamayaw ang pila dito. Paano ba naman? Literal, kahon-kahon ng kakanin ang nauubos nila kada araw. Pero sikat talaga sila para sa kanilang special bibingka na may toppings sa latik. Tuwing Pasko dito, ang haba ng pila. Akala mo merong parade ng Kaya- MMFF. Kaya pala yung talagang yung... May divider. Oo, may divider Oo. para malinis yung order. Anyway, may dalawang klase tayo dito. May yin at yang tayo dito. May cassava cake or kasabang kakanin at meron tayo yung specialty nila yung Bibingka. bibingka. Ayan. Sige, tirahin mo natin yung kasaba. Uy, Sakto, ang sarap. Ang bago luto pare. Bago. Ang init. Oh, nice. Ang grabe. Ang silky nyo. Parang, yung parang texture kumikinang, niya no? din sa ano, no? Pichi-pichi. Pichi-pichi, Pichi. ah. Sige, cheers. Tikman natin. Sobrang silky. Ang dulas. Parang jelly na, no? Matamis. Parang alam mo, kumakain ka ng custard eh. Yun. Alam mo, parang talaga siya pichi-pichi. Pichi-pichi. Oo, malawa. Sarap, iba yung nasa toppings niya. No? Sarap. Ito yung pinipilahan talaga dito. Yung bibingka nila. At bagong luto. Bagong luto. Oo, ramdam ko eh. Pag dito ka talaga bumili, sigurado bagong Oo, luto. bagong luto. Ang init. Just melt in your mouth, pare. Exactly. What can you say about this, bro? English, please. They actually just Yeah. flashback in my mind. Flashback me to my elementary days. Oh. No, bibingka. Yeah, the bibingka. Meron ka rin nung bata ako. Oh. Diba may mga nagdala ko na bibingka? Oo. Sila ate, oo. Magalak na merienda. Diba bibingka na doon, para siyang biko eh. Oo. No? So para siyang mayaman na version ng biko. Oh, exactly. Ang ganda ng pag-describe mo. Para siyang eleganteng version nito. Matamis, para siyang toasted coconutty flavor yung taas niya. And then, medyo oily din eh. Ayun. Tsaka naiiwan pa yung lasa ng coconut, no? Oo. Parang ano, dumidikit sa dila mo hanggang ngayon. From Cainta, back to Taytay for lunch. At noong dekada 70, nung wala pang fast food sa Taytay, ay may isang kainan na nagpapasaya sa mga batang Taytay. Welcome to the legendary Tatangs! Famous para sa iba't ibang Pilipino ulam at ang kanilang garlic rice na hindi aaray ang bulsa mo. Isang maliit na mahabang lamesa na punong-puno ng ulam at isang mahabang bangko na kasya-anim ang dining setup nila. Talaga naman kakaibang aksyon dito. Masikip, chaotic, pero masaya. Kumbaga, kulang ang Taytay food trip mo kung walang Tating experience. Okay pare, from Cainta, back to Taytay. Bert, nandito tayo sa Tatangs. Nagulat ako na very hole in the wall talaga. Mas mga lokal talaga kumakain dito. Oo. Kita mo, iba lunch break Solid. lang, quick eats. Tapos yung mga ulam nila, typical lang di man ng Pilipino, pero may Yes. iba, may twist eh. Tulad nito, meron tayo ditong torta. Meron tayong longganisang Taytay na hindi ko alam Ngayon na ko lang may... narinig yan. Diba? Meron bang longganisang angono? Wala pa Parang eh. wala, pero di mo alam, di ba? Hindi ko alam. Meron din tayong dalawang klase ng torta. May tinatawag silang tortang mayaman, meron din tortang mahirap. Oo, ngayon ko din narinig yan. Ako rin, di ba? Meron palang discrimination yung torta dito sa Taytay. Oo. Di ba? Anyway, Pam, sige. May garlic rice din tayo dito. Alam mo, tikman mo natin yung longganisa. Sige, kuha tayo. Lanisan Taytay. Cheers. Cheers. Lord. Oo eh. Mm. Manamis. Mm. Parang maling yung texture niya, yung lasa niya. Hindi siya yung longganisa na parang very porky na patty na, alam mo yung sinasabi ko? Oo. Ito parang medyo maling. Pero matamis din. Mamantika. Ang partner daw niyan, itong itlog. Pili talaga ni Kuya kanina na orderin natin to. Oo. Yung scrambled egg nila, may kasamang sibuyas yan. Titikman ko yung itlog na may garlic rice. Classic lang. Lagi, Ah. lagi. Wala karte.
Itlog na may sibuyas. Pause muna tayo sa dalawang klase ng torta nila. Ito yung mga torta na may diskriminasyon. May tortang mahirap, may tortang mayaman. Oo. Pops, sa tingin mo bakit mahirap at mayaman sila? Bukod sa itsura, talagang ito mukhang mayaman talaga Oo, kasi malusog. Mukhang nananampal eh. Mga taba-taba, may karne kasi. Ito yung typical na tortang talong. Kuha ka ng ketchup, sprinkle yan mo ng ketchup. Kung mayaman, sprinkle yan na rin natin. Diretso ka. Para siyang cake na yung dating niya. Oo, Parang cake, sobrang kapal. parang pie. Oo, parang pie. Oh, exactly. Parang embutido yung laman. Gusto ko siya parang yung Korean na yung may egg. Oo, tama. Ito lang medyo dry. May carrot siya, may konting ginili, may konting katamisan yung taas niya, may konting crust. And then yung itlog, parang siyang malambot na bouncy na scramble eh. Punta tayo dito sa tortang mahirap. Sige, kuha. Yan, manipis lang talaga eh, no? Parang yung lasa nito, gumising ka nung gumising ka na umaga, tapos may linuto na torta yung nanay mo. Kanina pa yan. Late ka na nagising. Parang gano'n. Niluto niya ng umaga pang breakfast, pero kinain mo tanghali. Tama. Madami nilang ulam, may adobo, may Nicol Express, dinuguan. Pero in order natin, itong mga to, kasi ito daw yung suggested ng mga locals. Itong torta, ito nakita mo, si Kuya talaga pinipilit niya orderin natin to eh. Ang ganda lang ng vibes, ang daming action, ang daming nangyayari. At hindi pa tapos yung food trip natin, yung Rizal food tour natin. May iba tayong pupuntahan, Bert. Ready ka ba? Ready. 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 Next food trip, isa pang alamat sa Taytay na talaga namang paboritong merienda ng mga lokal. Welcome to Jayla's Epalog since 1987. Ang epalog ay similar sa tokneneng o parang malaking kwek-kwek. Ang pagkakaiba lang ay imbis sa regular na itlog na manok ay kadalasan penoy o may mga instances pa nga na balut ang gamit nila dito. Binabalutan ng itlog ng harina na may orange coloring at saka papalangoyin sa mainit na mantika. Pagkahango, you can choose your own epalog at ikaw na bahala kung ilang itlog ang gusto mong kainin. At Papsa, huwag mo kalimutan yung napakasarap na suka nila. Hoy, pare, Bert, nandito tayo sa sikat na merienda dito sa Taytay, ang Jayla's Epalog. Oo, kilala dito to kasi alam mo naman, mga Pinoy, may link sa itlog. Dito to na mamili sa itlog kasi it's a good source of protein. Nakita mo ako kanina, nakaila itlog na ako eh. Dalawang itlog na kinain mo kanina eh. Ito yung epalog, so minsan daw balut gamit nila, Oo. minsan katulad ngayon penoy ng manok. Penoy ng manok, I mean yung gamit nila. Ngayon ko nga lang din na nalaman na Penoy. Favorite ko pa naman yung Penoy. Oh, Pops, alam mo visually, mukha lang siyang tokneneng. Alam mo yung Oo. di ba? Yun nga, Pero pansin ko yung batter niya, parang mas magulo. Oo. Di ba yung tokneneng medyo perfect circle eh, na balot yung itlog. Ito, parang sabog eh. Nakalabas ng konti, parang may tinitist ka niya. Oo. Na, uy, itlog ako. Kaya tignan mo ngayon tanghalian. Parang eto kompleto na eh. Oo Meron nga. ka ng carbs ba to? Parang kompleto na. May Meron protina ka rin. May protina ka din. Okay, Pops, tikman na natin. Oo, syempre pero kailangan yan daw dito. Kailangan Ay, ano mo ba daw kailangan na natin? Suka, di mo wala yan. Tama. Kaya lang parang Sige. ubos na. Ate, parang ubos na. Parang ubos na yung suka nila. Sige, Kaya Pops. kada table meron ganitong suka, no? Iba ka tinutunggahin. Oo. Sige, Pops, ikaw Sige. muna. O, tulungan kita. Thank you. Oh, sarap oh. Alam mo, mabango, no? Ano? Pwede gawin sa Amoy na amoy ko sibuyas. Amoy parang- sili rin. Ito talaga nagdadala dyan. Oo. Yun, nice. Ito gawin ko, Bert, kuha ko. Gusto ko, ang daming sibuyas. Gusto ko maraming Oo, dinami sibuyas. ako yung sibuyas. Hindi ko alam paano kakainin, Bert. Sige, chop ako dito. Ang laki din ng kapal ng harina, no? Kaya nakakabusog talaga to eh. Oo. Ang hirap. Yung pinaka nakuha ko lang pang itlog harina. Sa'yo ba? Bahala na. Yun, solid. Yes. Suka. Ano? Punta mo na sa epalog itself. Basically, parang tokneneng lang siya. Na sobrang kapal yung harina. Na-drench siya doon sa suka na sobrang flavorful. Lasang-las mo yung tamis yung sibuyas na kumatas na. And then, very garlicky rin siya. Yung malakas na suntok ng garlic. Tsaka yung lasa ng suka talagang nagko-complement dun sa ano eh. Oo. Pero pwede mo siyang timplahan talaga. Yung ano, Pops, lasahan mo ba yung mismong penoy? Penoy. Anong oo. lasa para sa'yo? Kailangan nga talaga timplahan mo ng ano. Yung iba kasi parang kinukumpira, malasa ng normal na itlog sa penoy. Itong penoy kasi, to be honest, Oo. medyo mas pungent siya.
May mas anggo ng konti. Tapos, panin ko, yung pagkaluto ng itlog nila, overcooked. Matigas talaga. Pero masarap, malinamnam nga. Parang perfect munchies talaga, na nakakabusog. Yung iba dito na nananakalian. Oo. 15 pesos lang eh. Di ba? Mura na rin. Tapos, kahit yung harina itself eh. Pabigat na. Okay, Pops. Lalo na ngayon, perfect dahil mainit. Bird cheers. Then Cheers. proceed tayo sa next food trip dito sa Rizal. Para sa huling Rizal food trip ay bumiyahe na kami ni Albert sa kabayan niya which is ang Angono. At ang unang pagkain na may isip mo pag Angono, definitely fried itik. At sa dinami-dami ng itikan dito, ang paborito daw ni Albert ay ang marlons. Daan-daang itik ang nauubos nila dito kada araw. At alam mo ba, sinauna pang tradisyon na to mula pa nung panahon ng Kastila. Nandito tayo sa... Yes, welcome to Angono, Rizal. Uy. At syempre, kita-kita ng pinagmamalaki namin. Ito yung... Marlon's Fried Itik. Talaga paborito namin dito dahil dito pinupuntahan namin yung sauce. Uy! Yung sauce the best talaga dito. Pero itong itik nila, maraming klase ng itik. Masarap din yung iba. Yes, pero ito masarap, personal oo. favorite mo lang talaga to. Personal favorite dahil nga yun, yung quality ng itik, Oo. tsaka yun yung Marination. pinaka-favorite, marination yung sauce. So, paprito na natin. Siguro order din tayo ng ito, yung laman loob. Diba masarap pwede, dito? oo. Paprito din natin. Paborito ko ito. dito. Sige. Tapos total, pasensya, wala silang dine-in. Kung dahil sa isang sikat na coffee shop dito, doon tayo kakain. Sakto lang. Sa Yeyo punta tayo. Yeyo, sige, doon tayo kakain. Chura! Paprito na tayo siya. Nagpaprito na kami ng isang buong itik at sinamahan pa ng iba't ibang laman loob. Sakto! At napadpad kami sa Yeo Coffee Shop sa Angono. Isang modern, fun, and quality coffee shop kung saan nagsaserve ng masasarap na cold drinks at pagkain. At sa pahintulot ng owner ay dito namin kakainin ang famous itik ng Rizal. Okay, Bert, nasaan tayo ngayon? Yes. Nasa last stop na tayo. Dahil bumili tayo ng Itik. itik Walang sa dine-in Marlon's. sayang. Walang Oo. dine-in. Dito tayo sa Yeyo. Favorite coffee shop mo sa Angono to, pare? Favorite ko talaga to. Ito the best sa lahat. Oh, sabi ko si Pops, may kape na rin tayo. Bumili. Cheers na tayo. Cheers. Tingnan natin. Ano sa'yo? Spanish latte. Ay, yung Ye Cloud ate. Yeyo Cloud ba? Parang Yes. gano'n. Cheers. Nice. Masarap. Spanish. Ang sarap ng Spanish Oo, dito kasi hindi mo mararamdaman na porque contigo. Yun yung sweeter. Ang galing. Ang sarap. Ang galing. Legit. Pero I mean legit Ay, ba? ano ko to favorite ko. Anyway, Pops, sige, punta tayo sa itik natin. Yes, ito yung pinagmamalaki namin Oh. dito sa Angono. Ito bago to eh. Bago ng Marlon. So, tikman lang natin Ito tong... hindi ko pa na-try yan. Ito yung... Pastil na... Pastil itik. Sige, kuha ko dito konti. Medyo lumamig na siya. Nandun yung element ng pastil, yung parang adobo na matoyo. Pero kasi knowing yung meat ng itik, talagang malasa. Very Talaga evident. siya. Parang sobrang significant niya na may lasa talaga yung itik. Ang galing. Laman loob ng Ay, itik. isa pa yan sa favorite namin dito sa Angono. Alam mo ba tapos kung ano to? Isaw ba to or kidney? Ano ba to? Ito, alam ko, bahay guya o itlog to. Sige, kuha ko nito. Di ko lang kung Ito yung bahala na. atay natin sa Dip sauce. natin sa sauce. Paratos. Alam mo, ako kahit taga dito ako sa Angono, hindi ako nagsasawa dito. Parang childhood food yun na rin talaga to. no? Mm. Pulutan, lunch, dinner, merienda. Kahit saan. Atay niya basically. Kasi normal na atay lang din naman. Mas matigas, very dry siya. Actually, medyo na-solidified na siya. And then yung sauce natin, yun yung nagpapanalo. Para siyang sweet sour sauce na medyo maanghang din. Try natin yung itlog. Hindi ko alam kung bahay guya ba to or what. Parang nakailang itlog na tayo ngayong araw. Yeah, cheers. Yun. Very distinct din eh. Medyo pungent siya. May anggo na konti. Pero malinamnam. Naninibago ako kasi pwede pala siyang kainin ng walang kasunod na alak. Okay, Pops, muna tayo sa main event. Yes. Ito yung itik. Tinanong ko si Pwede. ate kanina, ate, pwede ba i-chop-chop? Sabi, hindi sir, hindi namin tinachop. Ikaw pala, mano-mano pala Ikaw dito. talaga. Okay, dito muna. O sige, ikaw, professional yan. Si Ito, Albert is a professional eating eater. Ayan. Madalas pag inuulam namin to, dito muna inuulam. Okay, sige, Kasi sige. itong part na to, puro laman yan. Ang chef, uy, ang lutong. Yun. Parang ang sarap ah. Malutong. Ay, Magaling ang lutong yung nga. ginalingan niya ata yung luto niya ngayon. Oo nga eh. Ganda rin ang hiwa mo, pare. Yung Uy, grabe, ang dami parang- naman nun. Thank you. Yung parang sa restaurant. Yung balat, ito yung karne.
Nalala ko pa, Albert, Oo. 2021 pare. Grabe. Ang labo pa ng camera ko, naka-face shield pa tayo. Huling kain natin ng itik sa Angono rin, pero Angono ibang din. kainan naman yun. Ay, wala mo na sauce. Wala mo okay, na lapating sauce. na natin. Pwede. Sige, sige. Okay, cheers. Cheers. Malasa sa labas, malasa sa loob. Malutong yung balat. Para kang kumain sa fine dining. Parang papuntang Peking duck eh. Parang gano'n eh. And then yung parang quality. may marination siya ng suka, patis, hindi ko masarap. Toyo for sure meron din. And then paminta. Juicy lang din. Ang ganda. Try mo yung legs. Sige ko, ng legs dito. Yun. Nice. Sige, dip natin sa sauce. Sobrang juicy, sobrang fatty. Ito yung sauce, matamis na malinamnam. Sobrang juicy. Sobrang juicy, Tsaka matamis na malinamnam. matamis na malinamnam. Parang familiar yung sinabi ko. Kidding aside, pare, masarap malinamnam din talaga. Albert, alam kong masarap ka. Alam kong yummy ka. Mataas ang standard mo sa pagiging yummy. Sakto lang. Pero para sa'yo, anong extent mo ng magiging foodie? Like, mahilig ka ba talaga kumain? Nagdi-discover ka ba? Sa Explorer ka ba? pag-food, kasi madami akong favorite eh. Pag may mga kasama nga ako, yung mga kaibigan ko talaga sabi nila, parang lahat na lang favorite mo. Kumbaga sa pagkahilig sa pagkain, mahilig talaga ako. Ako kasi yung pagkain, hindi ko siya kinakain lang eh. Kumbaga, alam mo yun, may story, lalo pag nasa ibang lugar ka eh. Try mo i-appreciate kung Ay, bakit ganun. na-appreciate ko. Pasensya lang dahil isang araw lang yung pwede kami. So yun lang yung nalibot namin. Panagado malaki pang probinsya ng Rizal. Marami pang bayan na pwedeng Oo, puntahan. baka may masuggest din Comment sila down dyan. below pare. Comment down Oo. below. At what a final meal, itik plus the Yo coffee dito sa Angono. Yeah. Cheers pare. Cheers, cheers. Pare, dito na nagtatapos ang ating Ultimate Rizal food tour. Gusto ko pasalamat kay Asian Cutie, the yummiest Yes, content thank you. creator in the whole world. Maraming Hindi salamat, naman. Bert. Humble pa ako eh. Pero thank you, Pop. Please follow me, Albert Nicolas. And my Instagram, the Albertos Nicolas. Yan. Basta Albert Nicolas. Lahat na sa description below. Maraming salamat sa panonood. Ako si Chewy, kasama si Asian Cutie Albert Nicolas dito sa Rizal. Nagsasabing stay safe. It's a good night and good bye. Bang! Pops, ano mas masarap? Lechon o ikaw? Sisinungaling ba ako? Sabi mo nito, totoo. Ako! Dinalan lang kita ng kanin. Yun nga, sige Pops, pwede na. Ako na yung ulam eh. Hindi ka taga-taytay. Okay lang. Okay lang, okay. Pero dito, lagi kong naririnig to talaga. Naririnig ko rin yung busini. Marami. Ayan. Ang dami nangyayari. Dami nangyari. Ito yung tatay kasi, ay nagbibideo po kami. Video kami. Ito, may Tawa-tawa barya kami. ako dito. Ayan, may barya ko ya, wait lang. Ayun, Inihintay ka talaga namin eh. Action! Okay. Siyempre. Tama.